Miss Love. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hanggang ngayon tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung bakit ko to nagawa. Kung bakit ako nagpadala sa tukso. Siguro kasi napagod ako. Hindi lang sa pagmamahal, kundi sa buhay. Sa totoo lang, napakahirap na ikaw ang mag-isa sa lahat. Alam kong hindi ginusto ng asawa ko na mawala ng paningin. Pero alam ko rin na ito yung naging rason ko kung bakit ko siya nagawang pagtaksilan. Ako ho si Clara. 3 taon pa lang nakasal kay Leo. Masaya kaming dalawa. At plano nga naming magkaanak after 2 years. Marami kaming pangarap ni Leo. Ang makapag-ipon at makapagpatayo ng sarili naming bahay. Pero nagbago ang lahat nang isang pagsubok ang dumating sa amin. Unti-unti kaming kinaladkad ng tadhana sa isang bangungot na hindi namin inasahan. 1 taon mula nang ikasal kami, nagsimulang makaramdam ng panlalabo ng paningin si Leo. Akala namin pagod lang siya sa trabaho niya. Pero, nung pumunta kami ng ospital, doon namin nalaman may diabetic retinopathy siya. Komplikasyon ng diabetes na matagal na palang hindi niya pinapansin. Sa loob lang ng 1 taon, tuluyan siyang nabulag. Simula noon, nag-iba yung takbo ng buhay namin. Ako ang kumayod para sa gastusin. Nag-online selling at kung ano-anong racket ang pinatus ko. Si Leo, araw-araw nasa bahay. Malungkot at unti-unting nawawalan ang dating sigla. Alam kong mahirap tanggapin. Hindi ko rin alam kung babalik pa ba ang paningin niya. Ang dating masayahin niyang aura naging madilim. Masakit isipin na ang lalaking punong-puno ng pangarap noon, ngayon ay nangangapa na sa dilim. Ngunit kahit ganun na ang sitwasyon niya, isang pagkakasala pa ang hindi ko sukat akalaing magagawa ko. Ang lihim ko siyang pagtaksilan sa pinsan niyang si Ramil. Isang pangyayaring naging rason kung bakit ho ako sumulat sa inyong programa ngayon, Miss Love. Sana ho'y mapayuhan ninyo akong lahat. Isang araw dumating si Ramil. Pinsan niya mula sa probinsya. Nagpadala siya ng mensahe na makikitira muna raw dito habang nag-a-apply ng trabaho. Payag ka ba? Dito raw muna titira si Ramil. Sabi ko kay Leo. Para na rin may makasama ka rin dito sa bahay kapag nasa labas ako. Kilala ko si Ramil noon pa. Medyo may dating at matangkad. Matanda siguro siya ng 5 taon sa asawa ko. May anak pero hiwalay na sa asawa. Dumating siya isang hapon. Dala ang isang backpack at malaking bag. Pagbukas ko ng pinto, bumungad ang ngiting matagal ko nang hindi nakikita. Ibang-iba siya ngayon. Malaki yung katawan niya. Halatang batak sa trabaho. Moreno, matangkad, may itsura. Clara, kumusta ka? Tanong niya sa akin. Ayos lang, sagot ko. Maganda ka pa rin ah. Biro niya agad. Napatawa ko. Pero ramdam kong medyo uminit ang pisngi ko. Loko ka talaga. Pumasok ka na nga. Hinihintay ka na kanina pa ni Leo eh. Sa mga sumunod na araw, mabilis naming nakuha ang ritmo ng bagong setup. Ako gumigising ng maaga para maghanda ng almusal. Si Ramil ang tagabili ng mga kailangan sa palengke. At si Leo, madalas tahimik lang sa sala. Nakikinig sa radyo na in-order ko online upang kahit papaano'y malibang siya. Lumalabas ako para mag-asikaso minsan ng online orders ko.
Si Ramil naman ang nagbabantay sa kanya. May mga sandali na nahuhuli ko si Ramil na tumitingin sa akin ng matagal. Minsan, habang naguhuglas ako ng pinggan, nararamdaman ko yung mga mata niya sa likuran ko. Minsan naman, habang naghahain ako, sadyang magtatama ang kamay namin ng mas matagal kaysa normal. Isang gabi, naabutan ko siyang nag-aayos ng mga gamit sa maliit na kwarto na tinutulugan niya. Kumusta naman ang paghahanap mo ng trabaho? Tanong ko. Ayun, medyo mahirap. Ang dami kasing naghahanap ng trabaho. Idagdag pang graduate sila. Pero masaya pa rin naman ako. Kasi kasama kita dito. Napatingin ako sa kanya, pero agad kong iniiwas ang tingin. Ako? Kasama mo? Kasama mo rin naman si Leo ah. Sagot ko ng may diin. Alam ko, sagot niya, pero mababa ang boses. Parang may ibang ibig sabihin. Pero syempre, iba na ikaw ang kasama ko, Clara. Hindi ko alam kung bakit parang tumalon yung puso ko noon. Alam kong mali. Pero bakit parang may kiliti na kumalat sa pagkatao ko sa tuwing naririnig ko yung mga ganong hirit niya. Kinabukasan, habang nasa labas si Leo sa terrace, naglalaba ako sa likod bahay. Lumapit si Ramil para tulungan ako. Hawak ang isang planggana ng matuyong damit. Habang inaabot niya yon, nagdikit ang kamay niya sa kamay ko. Hindi siya agad bumitaw. Alam mo, Clara, bulong niya. Ang swerte ni Leo sa'yo. Kasi kahit na ganun na siya, hindi mo pa rin iniwan. Kahit na wala naman kayong anak. Kung ibang babae lang yan, baka iniwanan na siya. Anya. Parang napako ako sa kinatatayuan ko. Ramdam ko yung titig niya na parang binabasa lahat ng iniisip ko. Ramil, huwag ka naman ganyan. Sabi ko. Mahina lang. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Bata ka pa, maganda, walang anak. Kung tutuusin, kayang-kaya mong iwan si Leo. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Narinig na kasi namin si Leo na tinatawag ako mula sa loob. Biglang bumalik ang katinuan ko at tumalikod ako kay Ramil. Pilit inayos ang sarili. Pero simula nung gabing yon, Miss Love, hindi na po nawala sa isip ko ang mga mata niya. Yung mga salitang parang may tukso na paulit-ulit kong naririnig sa isip ko. At doon nagsimula ang lahat. Ang simula ng apoy na unti-unting bumabalot sa akin. Kahit alam kong sa dulo, masusunog kami pareho. Simula nung araw na iyon, hindi na naging katulad ng dati ang matinginan namin ni Ramila. Parang bawat galaw ko, bawat salita ko, may ibang bigat kapag siya na ang kaharap ko. At kahit anong iwas ang gawin ko, lagi kaming nahuhuli sa sarili. Nagtatagpo ang mga mata, tapos biglang iiwas na para bang wala lang. Isang hapon, umulan noon ng malakas, Miss Love. Nasa sala si Leo. Nakikinig ng radyo habang nagkakape. Ako naman ay nasa kusina at nag-aayos. Dumating si Ramil galing palengke. Basang-basa siya at may dalang plastik ng gulay. Grabing ulan, ang lakas, sabi niya sabay abot ng pinamili sa akin. Hay nako, magpalit ka kaagad ng damit, baka magkasakit ka pa niyan. Sabi ko naman sabay kuha ng tuwalya para iabot sa kanya. Pero imbis na kunin agad niya, hinawakan niyang kamay ko. Mainit ang palad niya kahit basa. Napatitig siya sa akin saglit. Pero sapat para maramdaman ko ang pagkabog ng dibdib ko. Nasa harap lang namin si Leo at nagkakape. Walang kamalay-malay sa tensyon na nangyayari sa amin ng pinsan niyang si Ramil. Kinagabihan,
Magkakasama kaming tatlo sa hapag. Kumakain kami ng tinolang manok na niluto ko. Mabuti na lang may kasama ka rito, Clara. Sabi ng asawa ko bigla, sabay ngiti. Kung wala si Ramil, baka lalo kang naghirapan. Nagiging pabigat na ako sa iyo eh. Pasensya ka na mahal wala akong magawa. Anya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Leo. Hanggat may buhay, may pag-asa. Wika naman ni Ramil. Pero sa halip na tumingin kay Leo, sa akin siya tumitig. Napakaswerte mo kay Clara, Leo eh. Dahil nandyan lang siya sa tabi mo. Dagdag pa niya. Napalunok ako. Pinilit kong ngumiti habang nagsasandok ng sabaw para kay Leo. At habang abala siya sa pagkain, ramdam ko yung mga mata ni Ramil na parang dudungaw na sa kaluluwa ko. Maya-maya biglang nagtanong si Leo. Clara, sa susunod na linggo siguro magpapacheck up ulit ako. Baka may paraan pa no? Wika niya. Napatingin ako kay Ramil. Muling nagtagpo ang aming mga mata. May kakaibang lambing sa kanya na may halong tukso. Ay, subukan natin mahal. Sagot ko sa asawa ko. Pero hindi ko binibreak yung titig namin ni Ramil. Baka nga may pag-asa pa. Sagot ko habang nakatitig sa pinsan niya. Nakukonsensya ako na harap-harapan naming ginagago ang asawa ko. Tumawa si Leo ng mahina. Alam mo mahal, minsan, nangihina talaga yung loob ko na eh. Ang hirap maging bulag. Hindi ko kayo nakikita, pero alam ko naman na nandyan kayo palagi sa akin. Na handa akong tulungan. Anya pa sa amin ni Ramil. Walang kamalay-malay na nagsisimula ng magkaroon ng tensyon sa pagitan namin ng pinsan niya. Doon lalo akong nahiya. Pero hindi ko rin naman magawang alisin ang tingin ko kay Ramil. At sa ilalim ng mesa, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi mahigpit, pero sapat para makaramdam ako ng kakaiba. Minsan nga naiinggit ako sa inyo, dagdag pa ni Leo. Kayo nakikita niyo yung isa't isa. Ako, puro dilim na lang. Baka nga mas mabuti minsan, insan, na hindi mo na makita lahat. Biro pa ni Ramil. May bahagyang ngisi habang nakatitig sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin, Ramil? Tanong ng asawa ko. Wala. Ang ibig ko lang insan Hindi mo na nakikita yung mga pangit sa paligid mo. Minsan mas maganda din yun. Palusot pa niya. Pero ramdam ko ang tunay na kahulugan ng sinabi niya. Matapos ang hapunan, naupo si Leo sa may sala at nakinig ng radyo. Si Ramil ay kunwaring tumutulong na magligpit sa akin. Pero sa tuwing magtatagpo ang mga tinginan namin, may ngiti siyang lihim na para lang sa akin. Kinabukasan, nag-almusal kami. Bigla na lang na itanong ni Ramil na, mahirap ba insan na wala kang nakikita? Tahimik si Leo sandali bago sumagot. Oo naman, hindi ko na nakikita ang asawa ko. Ang mga ngiti niya. Kahit yung mga simpleng kilos, ang dami kong namimiss dahil lang sa sakit na to. Tumingin si Ramil sa akin. Diretso. Habang sinasabi na, pero huwag ka mag-alala. Nandito ako para alagaan din siya. Tingnan-tingnan siya para sa'yo. Di ba, Clara? Oo. Sagot ko. Hindi inaalis ang titig sa kanya. Para kami nag-uusap sa ibang wika na hindi maiintindihan ng asawa ko. Alam mo, insan, dagdag ulit ni Ramil. Napakaswerte mo talaga kay Clara. Kahit anong mangyari, siya yung nandito para sa'yo palagi. Ngumiti si Leo. Oo nga Kahit hindi ko siya nakikita, alam ko naman, nandyan lang siya palagi. Sa ilalim muli ng mesa, muli kong nadama ang kamay ni Ramil. Habang patuloy kaming nag-uusap tungkol sa pagkabulag ni Leo, patuloy naman siya sa pagbibigay ng ibang motibo sa akin. Para bang may kakaibang thrill, yung harap-harapan naming niloloko
ang asawa ko nang wala siyang kaalam-alam. Hindi ko alam kung bakit ako ganun, Miss Love. Siguro nga kasi nandun yung kakaiba at the same time kasabikan na hinahanap-hanap ko. Mula nang magkasakit kasi si Leo, never nang may nangyari sa amin, Miss Love. At alam kong sa puntong to, konting-konti na lang at bibigay na ako kay Ramil. Pagkatapos kumain, umalis ako para pumunta muna sa likod bahay. Sinundan ako ni Ramil doon. Hindi mo alam kung gaano ako nai-inlove sa'yo, Clara. Bulong niya. Ramil, tama na please. Sabi ko ng mahina, pero hindi galit. Hindi ko kaya. Lalo na kapag nakikita kong wala siyang idea. Nandyan ako, nandyan ka, harap-harapan natin siyang niloloko. Naiintindihan mo ba yung nararamdaman ko, Ramil? Huwag mo nang gawing mas mahirap pa yung sitwasyon nating dalawa. Sabi ko, pero yung totoo, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Bakit? Natatakot ka bang mahalin din ako? Tanong niya at muling tumingin ng matagal sa mga mata ko. Pero hindi ko na siya pinansin. Umalis ako. Kinagabihan, tahimik na ang buong bahay. Maliban sa mahinang tunog ng radyo sa kwarto namin ni Leo. Nakahiga na ito sa kama, nakasandal sa headboard, dilat ang mga mata pero walang buhay ang titig. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang paningin, para bang lagi pa rin niya akong tinititikan, kaya't hindi rin mawala-wala ang kaba sa dibdib ko. Nasa gilid naman ako at inaayos ang kumot niya. Clara, tawag niya sa akin. Mahina pero malinaw. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Salamat. Kasi kahit ganito na ako, nandyan ka pa rin at hindi ako iniiwan. Napangiti ako, pero mabigat sa dibdib ang bawat salita niya. Ayos lang yun. Mahal kita eh. Nagpaalam muna ako sa kanya na maliligo muna ako at pagkatapos bumalik ako sa kwarto. Gising pa rin siya at sinasabay ng tugtog. Maya-maya, bumukas ng bahagya ang pintuan. Walang ingay. Isang anino ang sumilip. Si Ramil. Tahimik ang bawat hakbang niya. At doon, nakaramdam ako ng kaba. Hindi ko agad siya napansin, pero nung maramdaman ko ang presensya niya mula sa likuran ko, nanlamig ang kamay ko. Ramil. Bulong ko. Yung tipong walang boses na lumabas. Hindi sumagot. Imbis ay lumapit siya ng dahan-dahan hanggang maramdaman ko ang init ng hininga niya sa batok ko. Si Leo, abala pa rin sa pakikinig sa radyo. Anong ginagawa mo dito? Mahinang-mahina akong tanong kay Ramil, pero hindi ako lumilingon. Hindi siya sumagot. Ramdam kong marahang humawak ang kamay niya sa bewang ko mula sa likod. Napapikit ako. Iniwasang huminga ng malalim para hindi makahalata si Leo. Tapos bago pa ako makapagsalita, dinikit ni Ramil ang labi niya sa gilid ng leeg ko. Parang tumigil lang oras ko, Miss Love. Nasa harap lang namin ang asawa ko, dilat, nakatingin sa direksyon namin pero walang alam, walang nakikita. Umupo ako sa gilid. Sinundan ako ni Ramil. Habang nakikipag-usap si Leo sa akin, marahan akong hinawakan ni Ramil. Mabilis ang pintig ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa init ng mga sandaling yon. Clara, ano bang balita sa labas? Tanong ni Leo. Wala naman mahal. Pero si Maring Tess, hiwalay na kay Paring Rigor. Kwento ko. Habang sinusubukan kong itaboy si Ramil. Ha? Bakit naman? Nabuntis si Tess pero sa kalaguyo niya. Alam mo naman yung bali-balita na yun noon, di ba? Kita akong napakamot pa sa ulo ang asawa ko. Maya-maya, hinalikan ako bigla ni Ramil. At doon na ako tuluyang bumigay. Mabilis lang, parang nagnakaw lang ng sandali.
Isang halik na punong-puno ng panganib dahil nandyan lang si Leo. Ramil, bulong ko pero walang boses. Nakangisi lamang ito sa akin, tsaka muling tumitig ng diretsyo. Pakiramdam ko ay sinasakal ako ng kakaibang nararamdaman ko. Bawat segundo, iniisip ko na baka mahalata kami. Pero sa bawat kabang nararamdaman ko, nandoon yung excitement. At sa harap ng asawa kong dilat, ngunit bulag, wala akong nagawa kung hindi magpatangay. Mahal, magbabanyo lang ako ha? Sabi ko kay Leo, sabay hatak sa kamay ni Ramil. Diretso kami sa kwarto niya at doon naganap Miss Love. Ang bawal. Isang pagtataksila. Tila sabik na hindi kayang punan ng isang gabi ang nararamdaman kong pagkauhaw. At doon nag-umpisa ang kataksilan ko sa asawa kong si Leo. Gabing muli. Nakatulog ng maaga si Leo matapos uminom ng gamot. Pero gaya ng dati, nakahiga siya sa gilid ng kama. Ako naman nakaupo sa dulo ng kama. Iniisip kung paano ko napunta sa ganitong sitwasyon. Maya-maya dumating ulit si Ramil. Nakangiti siya ng kaunti, yung tipong pilyo. Sa bawat hakbang niya palapit, ramdam ko na mas parang mabigat na ang hangin sa kwarto. Huminto siya sa tabi ko at tumingin kay Leo. Tulog na? Pabulong niyang tanong. Hindi ko alam. Mahina akong sagot. Umupo siya. Hindi ako mapakali. Bulong niya. Sabay hawak sa kamay ko. Napaliwan ako sa kanya pero bago pa ako makapagsalita, hinalikan na niya ako. Ang puso ko ay kumakabog ng sobra. Dahil nandito lang ang asawa ko. Kasama namin. Isang mali lang namin pwede kaming mahuli. Biglang gumalaw si Leo sa kama. Clara, tawag niya. May kasama ka ba dyan? Tanong niya na parang nagtataka. Wala, ako lang. Sagot ko agad. Pero naramdaman kong nakangisi si Ramil sa tabi ko. Para bang lalo siya ang ginaganahan sa panganib. Tumayo siya sandali. At marahang pinatong kamay niya sa balikat ko. Bakit parang may narinig akong kakaiba kanina? Usisa ni Leo. Naalimpungatan ka lang, mahal. Mabilis kong sagot pero pinipilit na maging kalmado. Sa likod ng lahat ng yon, nandun si Ramil. Nakayakap sa akin mula sa likod. Nakatagong parang anino. Bawat segundo iniisip ko na baka mahuli kami. Pero sa halip na matakot, mas lalo lang bumibilis ang tibok ng puso ko. Na para bang gusto naming subukan kung hanggang saan kami o hanggang saan namin kayang itago to. Parang dalawang mundo ang hinahawakan ko. Ang kamay ng asawa kong walang alam at ang kamay ng pinsan niyang may alam sa lahat ng bawal naming ginagawa. Sa ilang linggo niyang pag-stay sa bahay, si Ramil ang naging asawa ko, Miss Love. Hindi namin inisip ang mali. Hindi ko naisip ang pwedeng maging kahihinatnan ng lahat. Paulit-ulit. Halos sa lahat ng sulok ng bahay. Ilang beses o mas tamang sabihing hindi ko na mabilang kung ilang beses na may naganap sa amin. Hindi ko alam kung sadyang mabilis lang ang panahon o sadyang mabilis lang kaming dalawa ni Ramil. Parang kailan lang nang pumasok siya sa buhay namin at ngayon ay aalis na siya. Isang umaga, habang abala ako sa kusina, narinig ko ang mga yabag niya papunta sa may sala. Hindi na siya nakatapis lang ng tuwalya gaya ng dati. Maayos ang suot niya ngayon. Clara, aalis na ako mamayang gabi eh. Tinawagan ako ni Tito Boy sa Batangas. May trabaho raw na naghihintay sa akin doon. Sabi niya. Iwas ang tingin niya pero ramdam ko ang bigat sa boses niya. Napahinto ako sa ginagawa ko. Ganun ba? Mahina akong tugon. Napilit pinapakalmang sarili. Hindi ko gusto pero kailangan eh. Dagdag pa niya. Ngayon ay nakatitig na siya sa akin.
Sa kwarto, nandun si Leo. Nakaupo sa kama. Hindi niya alam na sa loob-loob ko, parang may nabubunot na parte ng puso ko. Kinagabihan na habang nag-aayos ako ng gamit ni Ramil, hindi ko napigilang mapaluha. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay ko. Clara, kapag may problema ka, sabihin mo sa akin. Kahit malayo ako, gagawa ko ng paraan. Anya. Bago siya lumabas, nagpaalam siya sa asawa ko. Tinapik niya ang balikat ni Leo. Insan, o paano? Aalis na ako. Mag-iingat kayo dito, ha? Ngumiti si Leo. Mag-iingat ka rin, Ramil. Salamat sa tulong mo. Sa susunod, dalawin mo rin kami. At maya-maya lang, tuluyan nang umalis si Ramil. Lumipas ang 3 linggo. Balik sa dati ang lahat. Pero isang araw, bigla ko nilang naisip na hindi pa dumadating ang buwan ng dalaw ko. At doon ako kinabahan, Miss Love. Abot-abot ang dasal ko na sana hindi ako buntis. Pero wala. Dahil ilang araw pa ang lumipas, lumabas na ang sintomas. Nagsusuka ako. Nahihilo. Buntis nga ako. Kinagabihan, mag-isa akong nakahiga sa kama. Hawak ko yung cellphone ko. Nakabukas ang chatbox ni Ramil. Ilang beses kong tinype at binurang mensaheng, Ram, buntis ako. Pero sa huli, hindi ko sinesend yun. Sa dilim ng kwarto, marahan kong hinaplos ang tiyan ko. Anong gagawin ko sa'yo? Bulong ko sa sarili ko. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nung magsimula ang lahat, ramdam na ramdam ko yung takot na mas malakas na kaysa sa thrill. Ngayon ay lugmok na lugmok ako, Miss Love. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sasabihin ko ba kay Leo na buntis ako? O mas tamang iwanan ko na lamang siya at sumama na lang ako kay Ramil? Nalilito ako, Miss Love. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kapag umalis ako, sinong magiging kasama ng asawa ko? At kung itutuloy ko naman ang pagbubuntis ko, sino naman ang magtatrabaho para sa aming pamilya? Naway mabigyan niyo ako ng sapat na payo. Humihingi po ako sa inyo ng payo, pati na rin sa inyong mga listeners, Miss Love. Naway mabigyan niyo ako. Hanggang dito na lamang po at nagmamahal. Clara. Maraming salamat po sa pagbahagi ng inyong kwento, Miss Clara. Pero sa totoo lang, napakalungkot at napakasakit ng ginawa niyo o ng ginawa mo sa iyong asawa. Pero ang masasabi ko, sana ipagpatuloy mo ang iyong pagbubuntis dahil walang kinalaman ng bata sa lahat ng nangyari. Araw-araw kang humingi ng tawad sa Panginoon, pati na rin sa iyong asawa. Naway mahanap mo ang katahimikang hinahanap mo at nakahandang magpayo ang aking mga tagapakinig sa iyo, Miss Clara. Ngunit batid mo na lahat ng iyong mababasang komento ay may negative at positive. Maraming salamat. Muli, ako po ang inyong lingkod, Miss Love.